Sa lahat po ng mga tumatahan sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika, tanggapin natin ang kalungkuran ng ating Panginoong Diyos na sa ating lahat ay patuloy na naggagawad ng isang dakila at banal na pagbati sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Tunay na nakakagalak mga kapatid at mga kaibigan sapagkat dumating sa atin ang dalisay na kagalakan kung kaya't tayo patuloy na nakapagtataas ng dakilang mga awitin ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Nagagalak tayo mga kapatid at mga kaibigan sapagkat sumilang sa ating puso ang katotohanan, ang patutuo na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng nasa sulat mga kapatid at mga kaibigan, sinasabi po rito, ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Pahayag po yan ng mga banal sa panahong nakalipas at tayo na may sumasampalataya na tayo gayon din sapagkat bahagi tayo ng banal na bayan ng ating Panginoong Diyos na patuloy na ang inaari nating kagalakan ng ating puso ay ang patutuo na ginawa ng Diyos sa atin, na sulilang sa atin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Nagagalak tayo mga kapatid sapagkat ating naunawaan na nung buhay maguli ang Panginoong Jesucristo ng ating Diyos Ama, tunay nga na nahayag sa atin ang kanyang dalisay at banal na larawan na siya yung Espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Ito po ang ating kagalakan sapagkat ito po ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya't saganang ganito ang nangyari sa kasaysayan at sa panahon pang darating, ito ang patutuhanan, ito ang marapat nating itaas ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang banal na lukrukan. Great and marvelous are thy works. Awitin natin mga kapatid at mga kaibigan. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpasalamat. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ipahayag natin mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgive all thy iniquities, who crowned thee with loving kindness and
Bless the Lord, oh my soul. Oh Lord my God, Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Patuloy nating galap na pasalamatan ang ating buong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ipahayag natin mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. To the only God our Savior, yes, in Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever.
Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng dakilang dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na kapuri-puri ang banal na pangalan na patuloy na naggagawad ng kagalakan sa kanyang bayan, purihin ka sa iyong banal na looban, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kagalakan ng mga banal ay sumilang sa aming puso ngayon sa panahon ng katapusan sa libutan, sapagkat ang iyong patuturo na ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ito ang aming kagalakan na patuloy namin ipinagmamapuri sa iyong banal na looban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ito'y nahanda upang makasik sa buong sanlibutan, upang ang sino mang kahahabagan mo na maging bahagi ng iyong bayan. Tunay nga na ang patutuong ito ay tumahan sa puso't isipan ng aming mga kapatid at mga kaibigan na tatawagin mo sa lahat ng sulok ng lupa, sa lahat ng bayan at wika, na patuloy na magiging kasama namin, magiging kaisang pananampalataya na nagtataas ng dakilang pagpupuri at pag-iwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, at sa iyong banal na karunungan at kapangyarihan, patuloy din namin itiniwala ang lahat ng mga bagay na ikaw ang siyang mamamagitan sa puso't pag-iisip ng sino mang tao na kahabagan mo na maging bahagi ng iglesia ng banal na mundo ng Zion. Amen. Patuloy kami, Panginoon, na nagtataas ng dakilang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. So ang pag-ibig po niya ay para sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Sang-ayon po ba tayo? Wala po siyang itinatangi sa panahon ng kawakasan, ang lahat ay iniimbitahan niyang makinig. Unawain po natin yung ating napapanood at napapakinggan, sapagkat sa panahon ng kawakasan, itinararamdam na sa atin ang kanyang muling pagparito sapagkat napakarami ng nagaganap na mga kalamidad. Amen po ba? Talagang halos nararamdaman natin ng kahirapan, ng kalungkutan, ang kapighatian. Ngunit nakagagalak sapagkat may sinabi ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na propeta na susubaybayan po natin, at ito naman ay pinatotohanan ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan na tinatawag na maging partisipan ng Panginoong Jesucristo, na paniwalaan natin siya na siya'y binuhay sa ikatlong araw. At yan po yung katwiran na makikintal at magkakaroon tayo ng relasyon bawat isa. Amen po ba? Amen. Na meron tayong paniniwalaang hula, na nangyari yung hula, pinatotohanan ng mga banal na apostol yung hula, at sa lahat ng iniimbitahan niya sa panahon ng kawakasan, tayo po yung itinayong iglesia na maluwalhati, na walang dungis at kapintasan, na sa spiritual inihanda. Bagamat nasa laman tayo, sa spiritual tayo inihanda, na binigyan tayo at iginawa tayo ng matibay na relasyon na paniniwalaan bilang mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siya sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Tayo yung maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, na meron tayong patotoo na paniniwalaan na inihain ng ating tagapagligtas yung kanyang sarili, na makikilala natin siya na siya ay espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya wala siyang dungis o kapintasan man. Amen po ba? Amen. Tayo ngayon ang ginawa niyang saksi at nagpapatotoo sa panahon ng kawakasan
na tayo yung foundation niya na itinayo sa ibabaw ng bato na mayroong mga tatak ng binihinang patotoo na ang layunin niya sa buong mundo, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Yan po yung kanyang misyon, yung layunin niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Wala po siyang itinatangi sa atin, kundi tayong lahat ay iniimbitahan na makinig at kung maunawaan na natin, ibuhos natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Tayo po yung binigyan niya at iginawa ng halimbawa ng paniniwalaan. Naunawaan po ba natin? Kaya siya ipinako sa krus, tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siyang maguli. Amen po ba? Amen. Sa silong ng mga langit, sa pangalan ni Kristo Jesus natin masusumpungan at paniniwalaan ang kaligtasan natin bawat isa. Dahil siya lang po ang isinugo na gumawa ng walang hanggang sakripisyo para sa lahat ng mga tao sa ilalim ng silong ng mga langit. At tatalikuran natin yung kasalanan natin na walang kabuluhan, paniniwala ng sanlibutan. Sa Kanya natin ipopokus, sa Kanya natin isesentro yung ating paniniwala na Siya ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin bilang mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Sapagkat tayong lahat ay napandemya ng paniniwala buhat sa pasimula. Nakukuha niyo po, naunawaan natin, hindi na bago yung pandemya ang lumilitaw sa panahon ng kawakasan. Sa espiritual po, na pandemya tayo ni Satanas. Napaniwala ni Satanas si Eva. Ang utos, huwag kakain ng bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso. Natukso ni Satanas si Eva. So sa pasimula pa lang po, na pandemya tayo ng paniniwala. Amen po ba? Amen. At sa panahon ng kawakasan, lumitaw po ang salot na pandemya naman sa laman. Kaya sa lahat ng iniimbitahan ng ating tagapagligtas, paniwalaan natin yung nag-iimbita. Saksihan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatotohanan po ng mga banal na apostol yan. Tutularan natin yung paniniwala ng mga banal na apostol dahil nakasama ng mga banal na apostol ang dakilang guro o author ng ating paniniwala na gumawa siya ng matuwid na paniniwalaan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. So makakas out yung pandemya sa laman. Amen po ba? Amen. Siya yung the greatest healer. Siya yung the greatest doctor. Ang unang pagagalingin niya sa atin, yung pandemya ng paniniwala sa pasimula. Amen po ba? Amen. Tutubusin tayo sa walang kapuluhang lakad ng paniniwala. Upang makatyak tayo na naman ang dumadating na mga salot sa mundo, covered na tayo ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Sinelyuhan niya na tayo ng patotoo sa ating puso't isipan. Amen po ba? Amen. Kaya sa panahon ng kawakasan, nagagalak umawit at magpuri sa Panginoon, sapagkat yung inaawit natin ay hango sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya habang inaawit natin itong He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Nakagagalak pong awitin to. Dahil ito yung praise and worship ng mga holy, yung mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ito yung inaawit natin na walang kapangyarihan ng salot na dumarating sa laman sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Surely He shall deliver. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noising pestilence. He shall cover
with his feathers, and under his wings shalt thou trust his truth, and be thy shield and buckler. So nakagagalak dahil ito yung praise and worship ng mga tinatawag at pinipili sa madilim na sanlibutan na naalitin ng walang kamuluhang aral ng sanlibutan. Siya yung the greatest healer. Siya yung nagkakancel ng takot, ng pandemya sa pisikal. Siya yung nagpapalaya sa espiritual. Na pagkakaalipin natin sa sanlibutan. I-focus natin yung paniniwala natin, mga kapatid at kaibigan, sa ating tagapagligtas dahil siya ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Tayo yung foundation niya. Tayo yung itinayo niya in the third day. Tayo yung kaharian niya na itinayo sa ibabaw ng bato na mayroong pinagsasaligan ng mga apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin, kaya tinawag niya yung 12 apostol ng Kordero eh. Yan yung haligi ng kanyang kaharian. Na ang pangalan naman ng kanyang kaharian, na balido tayo, na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na saksi tayo na binuhay siya pagmuli in eternity. May mga matitibay tayong relasyon, may matibay tayong pinakahawakan at pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga mananampalataya, sa mga iglesia na tinatawag na sa panahon ng kawakasan at iniimbitahan na maglagak na tayo ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa ng paniniwala sa ating tagapagligtas. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya ang hain niya sa buong mundo ang Diyos ay pag-ibig So loved the world that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen po ba? Amen. Walang diskriminasyon. Kasi spiritual po itong pagpapahayag Hindi niya tinitignan kung anong kalagayan natin dito sa mundo. Dahil nahabag na siya sa lahat ng mga tao. Ayaw niyang mapahamak ang mga tao. Napakadakila po nung sinabi niya sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi niya at pinatutuhanan naman ng mga banal na apostol yung lahat ng sinabi niya. Amen po ba? Amen. Katulad nyo rin akong tao na itinayo at ipinapahayag ko yung hula ng mga banal na propeta sa mga tinatawag at iniimbitahan na upang maging tagapagmana ng ating tagapagligtas. Siya ang magbibigay ng crown sa atin. Siya ang magbibigay ng karangalan sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ang hinahanap niya sa atin, yung katapatan natin. Amen po ba? Amen. Isipin natin talagang sa panahon ng timbang espiritual, ng laban ng espiritual, maraming paparito sa pangalan niya. Kaya talagang sadya tayong nalito at napakarami na talagang lumitaw na mga relihiyon sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Ngunit yung bawat iniimbitahan at tinatawag na pagtitiwala ng tapat sa ating tagapagligtas na binuhay siyang mamuli in the third day, tayo po yung foundation niya na itinayo sa ibabaw ng bato na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na naka-record na sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya yung sinabi ng kanyang ama kay Propeta Isaias sa chapter 4 verse 5 at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Yung tinig ng pakaka kung saan ihipan sa Joel chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang tinig ng pakakak sa Sayon. Magpatunog kayo ng banal na hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Joel chapter 2 verse 31 to 32. Saan pinapupunta yung tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang makatyak sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Sa banal na bundok ng Sayon pinapupunta, mga kapatid at kaibigan. Ito pong iglesia na sa bawat individual na iniimbitahan ng tagapagligtas, tayo po yung recorded na sa langit.
Ngayon, paki-download natin yung ating mga Bible sa gadget natin or paki-upload natin. Ngayon, paki-write nyo yung bundok ng Sayon or Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon sa cellphone nyo. Kung paano tinawag tayo, siya rin ang magpapatotoo dito sa kanyang banal na kasulatan. Ngayon, i-edit nyo rin yung mga pangalan ng reliyon kung patutunayan ng Panginoon Diyos dito sa kanyang banal na kasulatan. Ngayon, kung pinatunayan na ang bundok ng Sayon lang ang recorded in heaven, magalak na po tayo sa Panginoong Jesucristo. Maglulundag na tayo. Dahil nasumpungan na natin yung tunay na katotohanan na paniniwalaan natin bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Yan ho ang katwiran ng tagapagligtas na mananahan sa puso't isip natin. Lumalabas sa labi natin, hindi na umalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Nangyari po yung ating sinasaksihan. 1000 taon nangyari yan bago nahayag ngayon sa panahon ng kawakasan. At sa mga nakakapanood at nakakarinig, hindi na po bago ang pangalan ng Banal na Bundok ng Sayon, kundi hindi pa tayo tao sa mundo, hula na ng mga banal na propeta ang Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ngayon, alin ang bago na lumitaw? Maraming lumitaw eh. So, kayo na ang umunawa. Amen po ba? Amen. Pakinggan nyo itong babasahin ko sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung unay nakasulat dahil sa ikatututo natin. Unawain natin yung sulat niya sa mga taga-Roma. Alin po ba yung isinulat nung una upang tayo ay makaunawa o matuto? Di po ba yung hula ng mga banal na propeta? Yan mga nasulat ng una na may ginawa ang Panginoon Diyos sa 12 angka ng lahi ng Israel. Di ba't may ginawa siya doon? Iniligtas niya yung kanyang bayan sa pagkakaalipin ng Ehipto. Amen. Gumawa siya ng mga kababalaghan. Gumawa siya ng patotoo sa mga inalis niya sa pagkakaalipin ng Ehipto. Lahat ng sumampalataya sa patotoo, recorded in heaven, recorded sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. O ngayon, subaybayan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na may ginawa siya ngayon. At ito yung tinatawag na last days, last hour na. Rapture of the church na. Naunawaan po natin yung mga nira-rapture, maniniwala doon sa isinugong buktong na anak na naghirap yung buktong na anak upang tubusin yung kanyang bayang sariling pag-aari. Inihain ng ating tagapagligtas yung kanyang buhay sa kanyang bayan. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Tinubos niya tayo dahil naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala sa sanglibutan ito. Amen po ba? Alalahanin po natin, unawain natin mabuti pagdating sa pisikal na nagagawa nating kasalanan, may gobyerno tayo. May gobyernong sumasaklaw sa atin. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa spiritual po ito, ipinapahayag dahil tayo ay naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Diyan tayo tutupusin sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya ang Panginoong Hesukristo ang daan at katotohanan, siya ang landas, walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Amen po ba tayo ron? Amen. Maliwanag na po ba yung mga nasulat ng una? Upang tayo'y dalisayin at bigyan ng kaalaman at unawa. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw
ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Saan tayo inaaliw? Sa kasulatan, sa mga nasulat na nangyari. Amen po ba tayo ron? Magkaroon tayo ng pag-asa. Sapagkat ang anumang mga bagay na sinulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Eh dito pala tayo inaaliwa sa mga nasulat ng una na binubulay-bulay natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Magkaroon tayo ng ano po ang sabi? Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Magkaisa tayo ng paniniwala ayon sa ating tagapagligtas. Di po ba iisa'y doktrina na ginawa na paniniwalaan natin lahat, bagamat marami man tayo mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga yung doktrinang ipinapahayag sa social media na walang bayad iniahasik ito sa buong mundo upang pakinabangan nating mga iglesia. Iisang pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Iisa'y doktrina na ipinapahayag ko sa social media na ginawa ng ating tagapagligtas. Iisa'y paniniwala natin, iisa'y doktrina natin lahat, iisa'y bautismo natin lahat. Iisang iglesia lang tayong lahat, bagamat maraming isang yung kanyang katawan. Iisa ng pag-iisip at iisa ng pag-asa, iisa ng paniniwala, iisa'y kagalangan natin lahat na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hindi tayo malilito. Kasi isa'y doktrinang paniniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas Siya yung the greatest doctor. Siya yung the greatest healer natin. Siya yung the greatest anchor natin. Siya yung the greatest shepherd natin. Siya yung the greatest redeemer natin. Amen po ba? Amen. Siya yung gumawa ng panukala na walang hanggan, na sinaksihan ng mga banal na apostol na haligi ng kuta ng kanyang banal na bayan, na tinawag niya yung kanyang banal na bayan na kalipunan ng mga mananampalataya, na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na inirecord na sa langit. Wow, nakagagalak po sa mga magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Siya yung hula ng mga banal na propeta na tagapagligtas natin, na umibig sa buong sangkatauhan, nagtiis hanggang kamatayan upang pautangin tayo ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Iisa lang yung katawan, iisa lang yung doktrina nating paniniwalaan, iisa yung bautismo mananahan sa puso't isip natin. Yung bautismo, kaya tayo bautismohan, kaya pinapahayag yung katwiran ng pagkabuhay na magmuli, yan yung bautismo. Nalilinis sa maruming lakad ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Yan po yung salita niya na sinabi niya sa mga alagad na ipapapako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, sa ikatlong araw bubuhayin siyang maguli. Nahayag po yan. Amen po ba? Amen. At nakagagalak po dahil talagang yung sinabi doon sa Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 30 up to 31, talagang yung invitasyon niya talaga pong paunlakan na natin, wala pong bayad dito. Kaya sa mga tahanan natin, i-edit nyo rin kami, evaluate nyo rin kami, sa napapakinggan nyo, tutukan na natin yung Bible natin, para sumagana, mag-flow, materialize yung knowledge, yung wisdom, yung faith, yung hope, yung love, yung patience, yung joy. Siya po ang nagbibigay sa atin yan bawat isa.
tao rin akong katulad nyo na ginamit niya na itayo upang ipahayag ko to sa buong mundo na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Wala siyang itinatangi. Walang diskriminasyon ang kanyang imbitasyon sa panahon ng kawakasan. Kaya, ang Diyos ay pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, Diyos na mahabagin sa lahat ng mga dapat niyang kahabagan. Amen po ba, mga people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Nakaaaliw talaga, loobin naman ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo'y magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. May isang bibig bagamat maraming bibig man tayo magkakaharap ngayon may isang bibig na lumuluwalhati sa Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat at naniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Iisang salita yung lumalabas sa bibig natin lahat, bagamat marami man tayong sangkap na kanyang sambahayan, na ang puno ng sambahayan ay yung ating tagapagligtas na nag-alay ng buhay sa ating lahat at ayaw niya tayong mapahamak sa madilim na sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. In Hebrews chapter 3 verse 6, ang Panginoong Jesucristo ang puno ng kanyang sambahayan. At ang sambahayan niya dito ay tayong mga iglesia na naniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Naramdaman niyo po ba yung presensya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli? Naiisang bibig lang ang luluwalhati sa Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Bagamat marami tayong bibig, iisa yung katwiran lumalabas sa labi nating lahat. Pare-parehas tayo ng tinanggap na kapangyarihan at karangalan upang tayo bigyan niya ng katiyakan sa kaligtasan at pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito na may babalikan siyang kaharian na ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang nagpupulong at umaalala at gumaganap ng araw ng Sabat at nangingilin na nagpapatotoo sa pagkabuhay niyang maguli. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Mapanganib na po ang panahon ng kawakasan. Higit nating katakutan, yung napapakinggan nating aral na nahahayag sa social media. Dahil ang karakter na ito na ipinapahayag sa social media, forever and ever, everlasting character na hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Lagi nating uunawain yung napapakinggan natin na iisa lang ang kaharian na nakatala sa langit. Ang bayan niyang sariling pag-aari na tinawag at itinala niya sa langit na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Alam niyo yung mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama, yung mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung tunay na mananamba. Tayo yung foundation na itinayo sa ibabaw ng bato. Na kinilala natin yung nagtayo dahil siya yung nagdusa, nagsakripisyo sa kasalanan nating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo isisilang sa paniniwalang espiritual Gagawin niya na tayong dwelling city. Gagawin niya na tayong vessel. Amen po ba? Mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo ng ating hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Yung ating manggagamot. Pinagaling na tayo sa walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo na may pag-iisip ng Panginoong Jesucristo. Upang kayo na may isang pag-iisip na sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ganito ay magtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Magtanggapan tayo sa isa't isa. Amen po ba?
Amen. At ito, marami pang makakatanggap na inihasik na ang binhi ng patotoo sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Lagi natin tatandaan yung sulat ni Apostol Juan sa 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, up to 13. Pakisubaybayan niyo po kami. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, may patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Na ang patotoong ito ay nasa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, na binuhay siyang maguli in the third day. Kaya may patotoo yung mga iniimbitahan na binibigyan ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito, na datnan niya tayong mga tapat at mabuting katiwala. Ang ipinagkatiwala sa atin dito yung kapangyarihan ng kanyang karunungan, na sinabi niya na siya ipapako sa cross, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, in the third day, bubuhayin siyang maguli. Yan po yung kapangyarihan niya, na dinidikta niya sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Amen po ba? Meron tayong matibay at matatag na relasyon na iginawa tayo ng halimbawa ng paniniwalaan natin bawat isa. Maliwanag po ba sa atin? Hindi sa kathang isip natin, ano? Maliwanag po ba? Hindi sa karunungan natin. Susunod tayo sa hula ng mga banal na propeta at pinatibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Magpapasako po tayo dahil ang Panginoong Jesucristo ang pinagkalooban ng pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Amen po ba? Amen. Siya po ang nag-alay ng pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya magkaisa tayo ng paniniwala na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Na ang paniniwalaan natin na pag-iisip ng ating tagapagligtas sinabi sa 12 haligi ng kuta ng kanyang banal na bayan na itinala sa langit ang pagpupulong na tinawag niya na Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Sinabi sa 12 haligi sa mga banal na apostol ng Kordero, may papako siya sa krus, tanda na pagtutumusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siyang maguli. Naunawaan natin nung pumunta sila sa Galilee, binasbasan sila doon. Sinabi sa kanya, sa mga kanyang alagad na ipangaral sa lahat ng mga bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kasama siya hanggang sa muli niyang pagparito. O gayon din tayong lahat ngayon, mga kapatid at kaibigan, sa pananampalataya, bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Tayo ang continuation nito ngayon. Amen. At sa ganito ay magtanggapan kayo gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat sinabi na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Alam niyo ba yung pagtutuli? Ang Panginoong Jesucristo ang nagbubukas ng puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Dahil hindi manggagaling sa tao yung mabubuksan tayo. Siya po ang nagdeklara ng bautismo, ng pagtutuli. Siya nagbubukas ng unawa nating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Siya yung tumatawag sa atin at pumipili upang gawin tayong nasain niya ng dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man yung puso't pag-iisip natin. Mananahan yung katwiran ng patotoo na binuhay siya maguli in the third day. Yan yung katwiran ng ating tagapagligtas na mananahan sa puso't isip natin. Kaya nararamdaman niyo yung healings. Ang pinagaling sa atin yung nilamon tayo na sumpa ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan eh. Kaya siya rin yung tumawag at pumili sa atin eh. Binuksan na yung puso't pag-iisip natin upang mapangunawa natin yung hula ng mga banal na propeta.
Amen po ba? Kaya itinakda niya, nilagdaan niya na yung bawat magiging participant o partakers ng Panginoong Jesucristo bilang saksi sa pagkabuhay niya maguli. Ano po, ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ninasahan niyang damong tahanan yung puso't isip natin. Kaya hindi tayo pinagtatayo ng building upang hindi maging komplikado yung kanyang pag-ibig sa buong mundo dahil ipapahayag itong ebanghelyo na walang bayad na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Yan po yung genuine church. Nilalang niyang kawangis niya yan sa muli niyang pagparito. Yan yung henerasyon ng tagapagligtas. Tayo yung henerasyon niya. Tayo yung lahi niya rito sa pagbabagong lahing espiritual. Nakunawaan natin? Yung pagiging people of God, yung pagiging chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. May mga tatak ng patotoo pag nagpupulong, inaalala natin yung kamatayan ng ating tagapagligtas at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Ito ang tinapay ng buhay na galing sa langit. Sinabi niya na I am the bread of life. I am the light of the world. Woo! Hallelujah! 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 Purihin ang Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo sa kanyang luklungan sa sangkalangitan. Tunay na nakagagalak po, mga kapatid at mga kaibigan, na yung may genuine relation, ano po, yung may genuine relation. Kaya ako sinasabi nga, genuine relation maraming lumitaw na fake relation. Ano po? Talagang napuno na ang mundo ng mga paraphrasing, ng mga haka-haka, kung ano yung nangyari kay Noe, masigit pa na talagang umapaw ang mga masasamang kaisipan at masamang puso. Kaya ito na yung katotohanan na pinapahayag sa social media na walang bayan. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Dahil ito na yung last invitation. Ito na yung last hour. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, magsuri tayo. Magmeditasyon tayo. Magbulay-bulay tayo araw at gabi. Huwag tayo matakot. Kundi isa lang ang katakutan natin. Ang Panginoong Jesucristo, dahil puspos siya ng pag-ibig, siya lang ang nagsisettle sa atin. At siya yung divine protection natin na magpuprotect sa atin o magpuprotection sa atin sa mga nangyayaring mga salot na dumarating sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dahil tayo tinatakan niya ng binhi ng patotoo bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na sariwain o alalahanin ang mga nakalipas na mga nasulat na nangyari sa mahabang panahon. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng iniimbitahan at magtitiwala ng tapat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, patay na yung kasalanan sa atin, napako na sa krus. Amen po ba? At ngayon nagising na tayo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Lahat po ng sasaksi sa pagkabuhay na maguli, lahat ng magpapatotoo. Tayo yung ginawa niyang mga katiwala ng kanyang saligan, ng kanyang tabernakulo. Lilipas po yung langit at lupa. Pero yung itinakdang bayang banal niya na sariling pag-aari, mananatili na ito magpakailan-kailan pa man. Tayo po ang nilalang niya ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran. Tayo ang iginawa niya ng tabernakulo. Yung tabernakulo niya nasa mga tao, nagpapatotoo yung kanyang bayan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Ito ho yung deklarasyon ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga
iglesia ng Diyos sa mga taga-Tesalonica. Nakukuha niyo yung iglesia ng Diyos sa mga taga-Tesalonica. Kaya sila tinawag na iglesia ng Diyos sa mga taga-Tesalonica. Sila yung sinusulatan ni Apostol Pablo. Yung iglesia sa Tesalonica, yung mga iglesia sa Efeso, iglesia ng Diyos, sa mga Korinto, nagpapatotoo po sila. Makasaksi sila sa pagkabuhay na pagmuli. Amen po ba? Amen. Nakadefine yung kanilang paniniwala. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa mga taga-Efeso, sa mga taga-Tesalonica. Sila yung tinutukoy na iglesia ng Diyos na sinusulatan ni Apostol Pablo. Maliwanag po ba na iglesia ng Diyos nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na mapuli? Amen. Yan yung specific na talagang sinulatan ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa Tesalonica, sa Efeso, sa Macedonia, sa Akaya. Sila yung iglesia ng Diyos sa Pilipos. Sila po yung nagpatotoo. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya ito yung deklarasyon sa atin ng ating tagapagligtas Unawain po natin mabuti sa lahat na naghihintay at nagbabantay. Magkaisa tayo ng paniniwala at pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman. Sa Kanya lang natin ititiwala yung ating paniniwala bilang saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Bawat individual sa atin, siya yung nagpapasagana, nagdaragdag ng paniniwala, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalakan at pagtitiis. Siya yung umaaliw sa ating lahat ngayon sa panahon ng kawakasan. Naunawaan po natin? Amen. Idinidikta na sa ating ito maliwanag na maliwanag. Espiritu po yung ating paniniwalaan na tagapagligtas, kaya siya walang dungis. Wala siyang kapintasan. Banal siya dahil siya espiritu. Nahayag ang larawan niya sa ikatlong araw. Nangyari po yan, hindi pa tayo sinisilang ng mga magulang natin. Maging yung mga magulang natin, 1,000 years ago ang nakalilipas Amen po ba? Amen. Kaya binibigyan niya tayo ng pagkaunawa na makatyak na tayo sa napapakinggan at naririnig natin paniniwalaan natin Alam niyo ba na ang haka-haka matatapos? Maglalaho po ang haka-haka. At ngayon nga nagkakatakot ang mga tao nationwide, worldwide sa dumating na kalamidad na pandemya. Para sa akin, ang katakutan natin ang Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang may kapangyarihang magre-redeem sa atin o magliligtas sa atin dito sa sanlibutan. At siya lang ang namamahala na may kapangyarihan na puprotektahan tayo sa anong mga salot na nangyayari dito sa sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Huwag tayong matakot sa buhay natin. Takutan natin yung buhay natin. Ialay natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas. Dahil siya din ang magbibigay sa atin ng everlasting life Amen po ba? Siya magbibigay sa atin ng crown. Unlimited po ang pagmamahal niya sa lahat ng mga tao. Wala siyang itinatahan. Sinabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Diyos dito sa Tesalonica, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nakatutulog upang kayo huwag mga malumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Alam niyo ba walang gaya ng iba na walang pag-asa? Hindi mananampalataya ito. Amen po ba? Amen. Hindi tinawag to. Pero yung sinulat niya dito sa Tesalonica, maging tayo mga nalalabi ngayon na mga iglesia ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, nagsaksin tapat tayo na tinawag at pinili tayo ng tagapagligtas natin upang itaas natin ang anak ng tao sa ginawa niya na natupad ang hula ng mga banal na propeta hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Nahayag po yan.
Yan yung katwiran ng anak ng tao na itinataas natin sa buong sanlibutan na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Wala siyang itinatangi. Itinataas na natin ang kaluwalhatian ng Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya magmuli. Kaya ano sabi dito? Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid. Ang binibigyan ng pagkaunawa dito na makaalam sa sulat ni Apostol Pablo sa mga tigas at Thessalonica, tayong gumaganap ngayon. Amen po ba? Amen. Tungkol sa mga natutulog, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga malumbay, huwag tayong mga malungkot. Kaya sinulat dito sa mga iglesia ng Diyos sa Thessalonica na mga saksing tapat na binuhay na magmuli-return na yung ating tagapagligtas. Nagaya naman ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisipaniwalang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman ang nakatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Tignan nyo, gigisingin pa yung natutulog sa pagkabuhay na magmuli ng mga naniwala eh. Amen po ba? Amen. Biruin nyo, 1,000 years ago na ang nakalilipas eh. Hindi natin sila nakita, hindi natin sila nakasama. Pero yung sulat ni Apostol Pablo sa mga tiga Thessalonica, sa iglesia ng Diyos sa Thessalonica na mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli eh, gigisingin pa upang isama ng Panginoong Jesucristo sa langit. Amen po ba? Amen. At ito pong iglesia ng Diyos na mga nasa Thessalonica, gigisingin dahil saksi sila sa pagkabuhay na magmuli. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Sila yung nagsipaniwala eh. Ang linaw na punong idinideliver sa ating pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Sapagkat kung tayo'y nagsisipaniwalang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang mga nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Diyos na saksi sa pagkabuhay na maguli sa sulat niya sa taga Thessalonica. Amen po ba? Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon. Tingnan nyo ha. Naunawaan natin, sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya na sa salita ng Panginoong Jesucristo na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga mauna sa anumang paraan sa nangatutulog. Hindi natin sila maunahan. Tayo naman mga natitira na naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, gigisingin yung nakatulog na mga nagpapatotoo rin, limang taon na kalilipas, at tayong natitira, babaguhin naman tayo sa isang kisap mata, yung may kabulukan, papalitan tayo ng walang kabulukan. Nagagets po natin yung mangyayari sa atin na darating na pinaniniwalaan natin na sinabi ng 12 apostol ng Cordero. Nagigets po natin. Yung mga gumaganap ngayon, yung mga umaalala ngayon, yung may mga spirit of remembrance, ang Panginoong Jesucristo rin ang nagpapaalala sa ating lahat ng mga bagay na ginawa niya na inaalala natin eh. In John chapter 14 verse 26, siya rin po ang nagpapaalala sa atin ng lahat ng mga bagay na ginawa niya. Nararamdaman niyo yung kapangyarihan ng karunungan niya. Nararamdaman niyo yung presensya. Napagkamat Espiritu yung ating tagapagligtas, hindi natin nakikita, pero yung sulat ng mga banal na apostol ay nararamdaman natin bilang witness ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na magmuli. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nakatulong.
Pagparito niya, nakahangin on the air sa alapaap, gigisingin yung mga nakatulog 1,000 years ago. Naramdaman niyo yung kapangyarihan niya, 1,000 years ago na nakalilipas. Pag tinawag niya yung mga saksi sa pagkabuhay na magmuli sa mga taga-Tesalonica, sa Efeso, sa Corinto, sa Macedonia, sa Akaya, sa Pilipos, gigising na sila, napuspos na sila ng kagalangan. Tayo namang mga nalalambing natitira na gumaganap ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na magmuli. May mangyayari sa atin na sinabi ng ating tagapagligtas na pinaniniwalaan natin na yung nakikita nyo na may kabulukan, papalitan niya ng walang kabulukan at magiging espiritu rin tayong katulad niya. Amen po ba tayo, Ron? Amen. Sinabi niya yan eh. Romans chapter 8 verse 29 up to 30. 1 John chapter 4 verse 17. Kaya manatili tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli upang kung siya dumating huwag tayo mga mapahiya sa harapan niya. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Are you blessed, people of Zion, in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Yan po yung kayamanan niya na pinagkaloob sa atin na hindi nasisira. Yan yung kayamanan na binigay dito sa atin sa mundo na madadala natin sa langit. At haharap tayo sa hukom ng mga hukom na may galak sa puso't isip natin. Dahil siya yung humirang at tumawag at pumili sa atin sa madilim na sanlibutan na nag-alis sa atin sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, ang ihaharap niya na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Nagigets natin na kapag iniharap na tayo holy na tayo, magiging kawangis niya na tayo, kaya papalitan yung may kabulukan na walang kabulukan. Amen po ba? Amen. Makukuha natin yung kalooban ng Panginoong Jesucristo na mangyayari sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako, na nagse-celebrate ng araw ng Sabat. Kaya ito yung napakadakilang araw Ito yung pangingilin at pamamahinga natin. Kaya tayo namamahinga, kinapupuutan na natin yung walang kabuluhang aral na sanlibutan dahil dyan tayo napahama. Amen po ba? Amen. Nararamdaman niyo yung may kasiguraduhan sa paglalakbay natin at sa lakad ng paniniwala natin na meron tayong mga selyo ng patotoo na nakatatak sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin, na-recorded tayo sa heaven. Are you blessed, people of Zion, in the name of Jesus, in the resurrection? Kaya nakiklaim ko ngayon yung resurrected by God's promise in the name of Jesus, in the resurrection. Nagagalak po. Ito po, yung sinabi ng Apostol Pablo sa mga nalalabing gumaganap ng patotoo. Balido rin yung mga kapatid natin, yung mga iglesia ng Diyos na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Nagigisingin sila. At tayo naman mga nalalabi na lahi ng tagapagligtas at henerasyon Tayo yung gumaganap at nagtaas ng ginawa ng anak ng tao na inihayag natin yung pagkabuhay na magmuli, nationwide, worldwide, na ang kanyang layunin ang Diyos ay pag-ibig. Ipinapangaral na walang bayad ng mabuting balita na pakikinabangan ito ng mga iglesia na nalalabi, na tatawagin at pipiliin at gigisingin at pagpapaunawaan na bilang mga saksi na binuhay siyang magmuli in the third day. Ito po. Klaro-klaro, napaka-linis, napaka-perfect, walang bayad. Makakatingin ako sa inyo ng mukhaan at harapan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Copy? Ang Panginoon din ang bababa, buhat sa langit. That is the second coming of Jesus. Ibig sabihin, pagbaba niya, may babalikan siya. Amen. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Pwede bang bumaba ang Panginoong Jesucristo na walang babalikan? Let's say, talagang may babalikan siya. Amen po ba? Amen. Nagagalak, napaka-dalisay na pag-ibig ang inalay niya sa buong mundo na wala siyang itinatangi.
Talagang ito na yung last days, ano po. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Unawain po natin, wala pong bayad dito. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakat ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang nangabubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Saan po tayo inaaliw sa mga salitang ito? Hindi ba yung ipinangaral ng mga banal na apostol? Nasaksi silang lahat at nagpatotoo sila na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas. Doon tayo nag-aaliwan. Yung doktrina, yung salita na binuhay siyang maguli in the third day, di ba yun yung salita na magtanggapan tayo sa isa't isa, na mayroon tayong pag-iisip ng ating tagapagligtas? Di ba dyan tayo inaaliw sa salita ng ating tagapagligtas? Na sinabi niya na ipapako siya ng makasalanang tao, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, bubuhayin siya maguli sa makasalanang sanlibutan. Di ba yun yung salita na magtanggapan at mag-aliwan tayo sa isa't isa na ang hain ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Ang pundasyon ng mga iglesia na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Ang Diyos ay pag-ibig. Walang pagtatalo. Amen po ba? Amen. Nagagalak na huling hapunan na ginayak tayo at pinaghanda tayo ng pagkaing espiritual na pinagsasaluhan natin na ito'y nakabubusog. Ang talagang nalalasahan natin at naunawaan natin yung inihandang pagkain sa ating lahat, at talagang mararamdaman natin na yung ating mga kaluluwa, yung inner person natin, tumitibay, lumalakas. Ito po yung spiritual immunity na walang kapangyarihan ng salot na dumarating sa sanlibutan sa mga itinakda at hinirang at pinilit tinawag na tagapagmana ng kanyang pangako. Naunawaan po natin mabuti, mga kapatid at kaibigan. Amen. Kaya nagagala itong babaeng malinis na inihanda. Ano po? Alam nyo yung talinghaga na babaeng malinis na inihanda, nakatipan ng kasintahan ng kordero. Ang naghanda nito, yung kordero, yung tagapagligtas natin. Amen po ba? Ano ang pangalan ng babaeng malinis? Ano ang pangalan ng bahay ng Panginoon? Ano ang pangalan ng kaharian ng Panginoon? Ano ang pangalan ng templo ng Panginoon? Ano ang pangalan ng gusali ng Panginoong Jesucristo na itinayo sa ibabaw ng bato ng mga saksing nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli? Makukuha natin, mga kapatid at mga kaibigan, ipinaunawa na po ito sa atin ng ating tagapagligtas in Book of Joel chapter 3 verse 16 and 17. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ay tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. At ang kordero ay nakatayo na sa banal na bundok ng Sayon. Dadapwat, nakagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Saan ho tayo pinananapit ng mga tinatawag at ginagawang participant ng Panginoong Jesucristo? Ano po ang sabi utos? Dadapwat ng silapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon. Ang pangkahalatang pulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay na pinasakdal sa Espiritu, pinagiging ganap sa Espiritu na nakatala sa langit, banal na bundok ng Sayon. Kaya po, sino man yung nakakarinig ng mensahe ng Panginoong Jesucristo na bilang tao yung pinapahayag ko, ang hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan ng mga banal na apostol,
na siyang haligi ng sambahayan ng Panginoong Jesucristo ng bundok ng Zion, ang 12 apostol ng Kordero, talagang ipinapahayag ito ng walang bayad upang huwag tayong tumanggi at makatakas tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Diyan nyo rin mababasa yan sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 22, 23, 24, up to 25. Kaya tayo hindi pinatatanggi para matakasan natin yung walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Gusto kong i-quote sa inyo yung hula ni Propeta Isaias na ito yung natupad na sa atin ngayon. Mga kapatid at kaibigan, na meron tayong sinusubaybayang hula ng mga banal na propeta na nagpatibay sa foundation ng ating paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ito rin yung mga nasulat sa ikatututo natin sa panahon ng kawakasan in Book of Roma chapter 15 verse 4, 5, and 6, yung binasa natin kanina. Ito po yung matutupad sa ating hula. Isaiah chapter 52 verse 7 and 8, ang pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niya o nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti at nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi, sa Zion ang iyong Diyos ay naghahari. Para makatsak pa tayo at madagdagan pa tayo ng talagang kaaliwan, in Book of Micah chapter 4 verse 7, at ang Panginoon ay mag-aahari magpa-kailan-kailan pa man sa banal na bundok ng Zion. So napaka sagrado na kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paniniwalaan, na ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Talagang nilagdaan na po at ipinaghanda na ng tahanan sa langit ang mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Yung mga listeners, yung mga followers, yung mga participant ng Panginoong Jesucristo na tapat nating paniwalaan na binuhay siyang maguli in the third day. Manindigan po tayo ang kaligtasan po at pagpasok sa kaharian sa dakong kabanal-banalan. Yung katwiran ng patotoo, ang dakong kabanal-banalan pinasok natin dito. At turuan na rin natin, palakihin natin yung mga anak natin sa landas ng Panginoong Jesucristo. Upang kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. So talagang napaka-perfect ng pagmamahal niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niya o nagdadala ng mabuting balita? Saan ang gagaling yung mga paa nung nagdadala ng mabuting balita? Sa banal na bundok. Amen po ba? Amen. Specific po yan, nakadefine po yan sa hula ni Propeta Isaias na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi, sa Zion ang iyong Diyos ay naghahari. So verse 8 ng Book of Isaiah chapter 52, ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang umaawit, sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Zion. Nakadefine po, saan po babalik? Sa Zion. Ang Zion po rito, tayong mga participant na nagsisilakas ng tinig, nagsisiawit ng mga bagong awitin, na yung awitin natin hango sa mga hula ng mga banal na propeta. Umaawit tayo na merong ginawa ang Panginoon Diyos sa ating tagapagligtas, na binuhay siyang maguli in the third day. May pinaniniwalaan tayong ginawa ang Panginoon Diyos sa ating tagapagligtas.
Na kaya sinasabi sa Aklat ng Roma na kung ang Espiritu na bumuhay na magmuli sa ating tagapagligtas ay tumira sa ating puso, hindi na tayo nagkakasala sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo nagkakasala pa, hindi na tayo lalim na sa sumpa, wala na tayo sa sumpa. Natako na sa krus yung sumpa sa atin dahil mananahan na yung katwiran ng patotoo sa ating puso't isipan. Amen po ba? Naunawaan natin na ang pagbabalik ng ating tagapagligtas sa banal na bundok ng Sayon na sarili niyang bayang hinirang. Amen po ba? Amen. Na ang tinutukoy na Sayon dito tayong mananampalataya na maninindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan ng mga banal na apostol, sa mga nalalabing tagapagmana na nababaguhin sa isang mata sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nakagagalak. So, binibigyan tayo ng assurance of faith Talagang mararamdaman natin yung love, yung hope, yung joy, yung patience. Inaaliw niya tayo sa dumarating na kabagabagan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. So, ito po yung hula na matutupad sa atin. Sa banal na bundok ng Sayon siya paparito. Wala namang ibang pangalan na ginamit dito sa banal na kasulatan kundi specific na nakadefine ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na makakakita ng mukhaan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? So nakagagalak sa mga participant ng Panginoong Jesucristo na malaya tayo mga steward dito sa sanlibutan na nakatanim yung katuwiran sa puso't isip natin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Hindi nawawalay sa labi natin. Nag-iintay at nagbabantay tayo na kung mahayag na siya sa alapaapi, meron tayong pinaniwalaan na sinabi niya sa atin na kung mahayag na siya, gigisingin yung mga natutulog na may pananampalataya sa pagkabuhay na maguli. At yung mga natitira, mga nagtitipo ng araw ng Sabat na inaalala natin yung kamatayan niya on the cross at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito May iniintay tayo, mabago tayo sa isang mata. Papalitan yung may kabulungan ng walang kabulungan. Amen po ba? Amen. Sinabi niya yan sa Aklat ng Roma, chapter 8, verse 29. Colossus, chapter 3, verse 4. Na kung mahayag na siya, ay mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Kung paparito siya, hindi tayo mapapahiya sa harapan niya sa muli niyang pagparito dahil tayo mananatili sa katwiran ng patotoo. Saan man tayo makarating na mundo, saan man tayo makarating na mga probinsya, bayan, nakadikta o nakatanim sa puso't isip natin yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli na pinaniniwalaan at iniingatan natin sa ating puso't isipan. Amen po ba? Ano yung sinabi niya sa Aklat ng Juan? Na maraming lilitaw na mandaraya at magliligaw dito. Hindi tayo kayang turuan ng sino mang lilitaw na nangangaral dito dahil nakikilala natin yung ating tagapagligtas, dahil itinataas na natin yung kapurihan niya, yung kaluwalhatian niya, yung kadakilaan niya sa buong sanlibutan, na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ipangaral yung katwiran niya, yung lahat ng mga bagay na nauukol sa pangalan ni Kristo Jesus. Ipinapangaral ng may katapangan na puspos ng pag-ibig sa lahat ng mga tao. No discrimination. Amen po ba? Amen. So nakagagala na gamitin ako ng Panginoong Jesucristo na ipahayag ko ito na ang layunin niya, puspusin ng pag-ibig na walang bayad. Amen po ba? Amen. Na ang talagang participant dito, foundation niya na itinayo sa ibabaw ng bato na nagpapatotoo Yung mga iglesia na makakarinig ng tinig niya na hindi pa na ang trumpeta sa banal na bundok ng Sayon. Transparent sa social media. Amen po ba? Amen. Ang layunin niya, Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatanging. Kaya meron tayong tinanggap doon sa tumawag sa atin. Binuksan niya yung unawa natin sa katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Yan yung tinanggap natin na ibinigay sa atin. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Pagdating kay Apostol Pedro sa chapter 1 Peter chapter 2 verse 9, ang banal na kasulatan ay inilagay sa banal na bundok ng Sayon. Hindi ko saan inilagay ang banal na kasulatan na tutuparin ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan.
Sa banal na bundok ng Sayon, inilagay ang banal na kasulatan, ang tipan ng kordero. At tayo ang bayang sariling pag-aari na pinili niya, na ginawa niya tayong mga saserdote. Inihahayag natin yung karangalan nung tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Ba't tinawag na madilim na sanlibutan? Nabatbat na po ng kasuklam-suklam at karumal-dumal ang buong sanlibutan. Kaya pinapahayag natin ang karangalan ng tumawag sa atin, itinataas natin ang ating tagapagligtas sa pangangaral natin sa social media, transparent, walang bayad. Pakikinabangan ito ng mga itinakdang katulad nating mga iglesia na magkaroon tayo ng pagkakaisa ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Isang doktrina, isang bautismo, isang katawan, isang kaluluwa, isang espiritu. Yan po ang katangian na maluwalhating bayan ng Panginoon, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Natatandaan natin yung mga habilin sa atin, naiingatan natin. Tayo ang bayan niyang sariling pag-aari na pinili, na tinawag niya na maluwalhating iglesia, na inihanda niya na walang dumis at kapintasan, na inirecord niya na sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Yan ho yung genuine church. Inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin, itinataas natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa social media, transparent. Pinapahayag natin sa ating mga labi yung pananampalataya natin, nasaksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? So darako tayo sa mission. Ito na po yung panghuling habilin sa atin ng ating tagapagligtas. Iingatan natin yung napakinggan natin. Talagang yan yung kumpletong baluti. Meron tayong turbante ng karunungan na galing sa ating tagapagligtas at may breastplate tayong napanangga sa suligi ng mga kasuklam-suklam at mga masasamang mangangaral sa sanlibutan, at meron tayong tabak na magkabili-talim, meron tayong salita ng Panginoong Kristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, at nakabigkis tayo ng katwiran ng pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Yan yung tali na nakatali sa bawat individual na iniimbitahan niya na maging kasakasalo niya sa huling hapunan. Tayo yung umaalala ng patotoo na mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Tayo yung nakatali ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Na yan yung tinanggap natin sa Kanya. At tayo yung nakapangyapak ng Ebanghelyo. Ipinamumuhay na natin ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Nag-iintay na tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayong mga faithful and wise servant. Na nag-iintay na tayong datnan tayong mga tapat na katibala, mananampalataya. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya dito sa Revelation, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Nakagagalak po sapagkat yung pinasa natin sa Book of Isaiah, chapter 52, verse 7 and 8. Tayong mga iniimbitahan ng ating tagapagligtas sa huling hapunan, nakasakasalo natin siya dahil siya yung tipan, siya yung kordero na gumawa ng tipan na inaalala natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Na tayo yung kasakasalo niya sa huling hapunan, tayo yung inimbitahan niya sa huling hapunan, na ito yung pagkain espiritual na napakinggan natin, na tinutupad natin, na may lasa at nakabubusog. At ito yung spiritual immunity na tatagal tayo sa pag-iintay hanggang sa muli niyang pagparito, na datnan tayo ng mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. Na makikita natin siya ng mukhaan, na kung siya babalik na sa banal na bundok ng Sayon, makikita natin ang mukhaan, yung kanyang larawan, na yung ating tagapagligtas sa Espiritu, nasa isang mata naman yung may kabulukan na ikita natin sa ating mga sarili, mapapalitan ng walang kabulukan. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, mapalad at tumutupad ng mga salita ng aklat ng hulang ito. Sinabi niya, narito, ako'y madaling pumaparito. Nakagagalak po, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng mga listeners
sa lahat ng mga partakers na nakarinig ng pagpapahayag ng napakadakilang layunin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagangan natin ng paniniwala upang makatyak na tayo sa paghihintay natin at tanggapin natin yung pangako ng buhay na walang hanggan na ngayon inirestore tayo, titinayo tayo maluwalhating iglesia sa paniniwalang spiritual na siya din ang nagpapasagana ng paniniwala natin na ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sapagkat ako'y ginamit niya sa laman bilang alabo na talagang ibinuka ang aking labi sa mga hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Binabati ko kayo ng kapayapaan na isumating lahat bilang saksing tapat at kaisa ko sa pag-iisip ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli in the third day. Ipakipaglaban natin yung katotohanan ng patotoo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli upang tayo ay makatyak na datnan tayo mga tapat na katiwala. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, patuloy ang kagalakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon bilang kanyang bayan na mayroong isang pag-iisip na ito'y kagaya ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y buhay maguli ng kanyang Diyos Ama, ng kanyang Ama sa kalangitan. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong mga galak sapagkat ang patotoo ng pagkabuhay maguli ng ating Panginoong Jesucristo ay subilang sa ating puso't isipan na ito ang siyang naghahanda sa atin sa muli niyang pagparito. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, mga galak tayong magsiawit, patuloy nating luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. There is no God like Thee. Ulitin natin mga kapatid. There is no God like Thee. In heaven above or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy tayong magtaas ng ating dakilang dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama, ang Diyos ng pagtitiis,
ang Diyos na naggagawad ng karunungan, ng pag-ibig, ng pag-asa at pananampalataya, purihin ka sa iyong banal na looban magpasawalang hanggan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang iyong bayan ay ginawaran mo ng isang pag-iisip na aming nasumpungan ng iyong buhay maguli ang aming Panginoon Kristo, Amen. na dito kaming lahat ay may dakila at banal na pagpapatuo na sa buong bayan, sa lahat ng mga nananahan sa buong sanlibutan, ang patutuong ito na siyang maghahatid sa amin sa kaligtasan ay aming naunawaan ng saksihan namin ng larawan ng aming Panginoong Kristo sa kanyang pagkabuhay ng magdalena. Amen. Thank you, Lord. Salamat Panginoon at ito ang patuloy na kagalakan ng iyong bayan na patuloy na inihahasik sa buong sanlibutan upang payapain mo na ang puso't pag-iisip ng lahat ng mga tao na naalipin ng pasimulang araw na aming kinagisnan sa sanglibutang ito. Amen. Salamat Panginoon, nagagala kami na patuloy na alalahanin ang iyong mga kagandahang loob, ang iyong pagbilabilalas ng mga gawa, na ngayon sa aming puso't isipan, nakintal ang mga bagay na ito, na patuloy kaming inaalil at ito'y pinapatutuhanan sa aming puso't isipan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na sinintangog buwan sa pasimula ay nagkakaroon ng kaganapan, na aming nasumpungan ngayon at naunawaan, na sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman, ito'y aming nababatid, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay tapat at totoo, siyang tunay, na ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin pinananaligan, na ang lahat ng mga bagay na ito ay may matatag na salita ng hula, na Amen. ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkakaroon ng kaganapan hanggang sa panahon ng huling pagparito ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Salamat Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati, dinatakila, sinasamba sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.